Good day everyone, I am Sir Alkrismit'S. Welcome to my channel where fun and learning really do exist. Kung bago kayo sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, hit the bell para laging updated sa aking mga videos, i-like, share nyo na rin sa mga friends nyo, and mag-comment na rin kayo. So now, let's begin! Today, I will share to you my video tutorial on how to set QR code attendance. First thing to do is install these applications to your smartphones. This is the barcode scanner. Another is the QR attendance control. For the next step, you may use your computer. Go to a free QR code generator website. Just like this. So ito yung napili kong QR code generator na website. Free lang siya. Punta tayo sa free text. So maglagay na tayo ng mga data. So for example, De La Cruz 1C, pangalan ng bata. Then the LRN, example lang na LRN yan. So makikita nyo sa tabi yung QR code ay pabago-bago habang tayo naglalagay ng data. So another information ay yung pangalan ng parent o guardian, Josephine C. De La Cruz. Dagdagan natin ng address. For example, Nakasya Street, Barangay 2, Pagsanghan, Laguna. So, example lang yon. Ayan. Then, pwede natin din lagyan ng contact number. Ayan yung kanyang contact number. So, pwede pang magdagdag ng information. Depende na sa inyo. So, after that, save na natin. Save. Then, lagay natin yung file name para mas maganda ay yung mismong pangalan na nung bata. De La Cruz 1C. Then, save. So, masisave na siya sa ating computer. Then, sa ating ID na template, so, pwede kayong gumawa ng sarili nyong ID template. Ilalagay na natin yung QR code na buo natin kanina. So, ayan. So, iayos lang natin dun sa template ng ID na ginawa natin. So, ayan. Ayan yung ID natin. Pwede tayo maglagay dyan ng picture ng bata. Dito sa ID, ayusin pa ulit natin yung QR code. Yan. Yan yung picture ng bata. Then, lagyan natin nung pangalan niya dito. De La Cruz 1C. Yan. Then, pwede natin din ilagay yung mga informations na nilagay natin sa QR code. Yan. Copy na lang natin to. Then, i-paste natin dun sa ating ID. So, ayan na yung information about the student. So, ayun. So, meron na tayong ID with QR code. So, ayan. May ID na tayo. Pwede na natin siyang i-print, gupitin, at gawin na siyang ID. Pwede natin i-laminate. So, paano na i-scan natin yung ID? Using your smartphone with the QR attendance application installed, scan the ID. So, ito yung makikita natin sa cellphone natin. So, ayan yung scanner. Na-scan na ating QR code and then lalabas na yung mga data dun sa cellphone. So dito sa cellphone natin sa QR attendance application, pwede natin ulitin. Ayun, makikita natin yung green. Ibig sabihin ay na-scan na siya. Ayan, so nadagdagan na siya ulit. Ayan. So dito merong date and time format. So bahala na tayo kung anong mga gusto natin dyan. Pwede tayong pumili kung ano ang gusto natin. So, meron din ditong continuous scanning. Pwedeng i-activate, deactivate. Ayan.
Then, meron tayong auto detection, pwedeng activated, pwedeng deactivated din. Then, meron tayong camera selection. So, kung gusto nyo yung back or front camera ng cellphone nyo, ang pang-scan. Then, barcode scanner, activated, deactivated. Pwedeng baguhin. Then, repeated code alarm. So, pwedeng activated, deactivated with vibration. Ayan. Then, dun sa repeated, ayan, yung ito sa remove ads. So, dahil free lang yon, kung ayaw nyo ng mga advertisement, hindi magbabayad kayo. So, dito makikita natin yung arrival, departure. So, sa arrival tayo. Then, makita natin dito yung do calculation. So, makikita dyan yung mga ilan na na-scan nyo. Then, ito sa export, pwede na natin siyang i-save. So, yung file name, kung anong gusto nyo. So, ilalagay ko ay ang date. Kunwari ay October 20, 2021. So, yun yung file name. Save. So, saan natin makikita yung file na na-save natin sa phone? So, punta tayo sa ating files. Hanapin natin yung folder na QR, attendance control, yung file na October 2021 na file name natin. Then, open. This is the sheet. So, nandito na lahat ng mga data. So, nandito yung mga information mula dun sa QR code. Then, yung arrival date and time. Ayan, information encoded in the QR code generator. So, pwede na natin i-download yung file na yon and then i-print. And that's how we set QR code attendance. I hope you learned something from this video tutorial. That's all for now. Thanks for watching.